Welcome po ang bawat isa sa lugar na ito, maging ang mga kapatid po natin na nanonood sa ating YouTube channel. You are very welcome here in this place to celebrate and to worship our Lord today. Amen? Amen. At sa araw na to ay, sige po tayo pong lahat ay tumayo at bigyan po natin ng isang malakas na palakpak si Jesus. Sige po, bigyan po natin ng pasasalamat, ng palakpak ang ating Panginoon sa hapong ito. Sige po, ipalakpak nyo po yung mga kamay nyo dahil itong kamay na to ay ginawa to glorify the Lord, to glorify Jesus sa lugar na ito. Come on! Let's glorify the name of Jesus! Hallelujah, Lord! We glorify you, Lord! We glorify you! We glorify your name, Lord! Hallelujah! Sa araw na ito, itaas po natin ang ating mga kamay sa harap ng ating Panginoon. Because we respect Jesus in this place. We respect the presence of the Lord in this place. Oh Lord, we honor your name, Lord. We honor your name, Lord God. We honor your name, Jesus, in this place, Panginoong Jesus. You are very welcome today. You are very welcome, sweet precious Holy Spirit. Come in this place, oh Lord God. Hayaan mo, Panginoon, na ibuhos mo, Panginoon, ang iyong presensya sa lugar na ito. Iparanas mo, Lord God, ang iyong habag, Lord God, ang iyong pag-ibig, Panginoon, sa lugar na ito, oh Diyos. Hallelujah, sa araw na ito, Lord God, we come, Lord God, in this place, Lord God, because of you. We want, Lord God, to experience you, Lord. We want, Lord God, to experience your presence, Lord. We want to experience, Lord God, your peace, your love, Lord, your comfort, Panginoon, sa hapong ito. Kaya naman sa araw na ito, Lord God, wala kaming ibang gagawin, Lord. Wala kaming ibang gagawin, Lord God, kundi upang, Panginoon, bigyan ka lamang ng kapurihan, Panginoon. Bigyan ka lamang ng pagsamba, Panginoon, sa araw na to, O Diyos. And as we come, Lord God, before your holy throne, Lord God, cleanse us, Lord God, with your precious blood, Lord God. And let your heaven come. Let your heaven come in this place, Lord God. Hayaan mo, Panginoon, na makaranas kami, Panginoon, ng panibagong level, Lord, ng iyong presensya, Lord God, panibagong level, Panginoon, ng iyong salita, Panginoon, sa lugar na ito, Diyos. At sa araw na ito, Lord God, we worship you, Lord God. We are ready, Lord God, to worship you, Lord God, to glorify you. We are very excited, Lord God, to experience you, Lord God, na makarinig, Panginoon, ng panibagong bagay, Lord God, sa iyong paanan, Lord God. Kaya naman sa araw na ito, Lord, pinapasalamatan ka namin, Lord. Abutin mo, Panginoon, ang puso ng bawat isa. Abutin mo, Lord, ang pangangailangan, Lord God, ng iyong mga anak, Lord God. Hayaan mo, Lord God, ang may mga nakakaranas, Lord God, ng kabigatan, Lord God, sa lugong ito, Lord God. Pagaanin mo, Lord. Bigyan mo ng comfort, Lord God. Bigyan mo, Lord God, ng pagmamahal, Panginoon. Salamat, Lord God, for this privilege, Lord God. This privilege, Lord, na hindi namin ipagpapalit sa kahit anong bagay, Lord. Hindi namin ipagpapalit sa kahit ano, Lord God, na bagay sa mundo, Lord God. Your presence, Lord, is enough. Your Holy Spirit is enough, Lord God, sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Salamat, Lord God, and we give you all the glory, Lord. We give you all the praises, all the honor, Lord God, all the thanksgiving, Lord. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen, Amen, Amen. Sige, papalakpakan po natin si Jesus. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Pakisabi sa iyong katabi, welcome sa iyo, kapatid. At sa araw na ito, we will not hold back to give God everything sa ating pagpupuri at pagsamba sa ating Diyos. Amen po. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoong Diyos na buhay. Thank you, Lord. Let us praise the Lord today. Yes, Jesus. Yes, Lord, we celebrate your goodness. We celebrate your faithfulness. We celebrate you, Jesus, in this place. Salamat, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord.
makapangyarihan, Diyos na makapangyarihan, Hari ka taas-taasan, sa aking puso ay nananahan. Pagpapala mo't pagsama ay laging nararanasan, kailan hindi mag-iisa. Pangako mo sa'kin, hindi ako iiwan. Sa bawat sandali ay sasamahan, banal na Espiritu, hatid ay kalakasan, upang lahat ng bagay ay mapagtagumpayan. Diyos na makapangyarihan, Diyos na makapangyarihan, Hari ka taas-taasan, sa aking puso ay nananahan. Pagpapala mo at pagsama ay laging nararanasan, kailan hindi mag-iisa. Pangako mo sa'min, pangako mo sa'kin, hindi mo kami iiwan, O Diyos. Sa bawat sandali ay laging sasamahan, banal na Espiritu. Yes, Holy Spirit. Yes, Lord. Upang lahat ng bagay ay, yes, Lord, mapagtagumpayan. Diyos na makapangyarihan, Haring ka taas-taasan, sa aking puso ay nananahan. Pagpapala mo't pagsama ay laging nararanasan, kailan hindi Diyos na makapangyarihan, Diyos na makapangyarihan, Hari ka taas-taasan, sa aking puso. Yes, Lord, nananahan. Pagpapala mo't pagsama ay laging nararanasan, kailan hindi mag-iisa. Kailanman hindi mag-iisa, Ikaw ang aming kasama, Ikaw ang aming kapiling, Lord. Kailanman hindi mag-iisa. Malakas ang palakpak para sa ating Diyos na makapangyarihan, ating Hari na itinataas sa lugar na ito, ang ating Panginoong Jesus. Sa iyong lahat ng papuri, sa iyong lahat ng karangalan. Ikaw na nangako sa amin na hindi kami mag-iisa. Ikaw na nangako sa amin na hindi mo kami pababayaan. Ikaw, Jesus! Ikaw, Jesus! Pinupuri ka namin, O Diyos. Pinupuri ka namin, O Diyos. Sinasamba ka namin, O Diyos. We worship you, Lord. Kami po ay narito sa lugar mo, Lord. Hindi upang sa aming sarili, O Lord, kundi upang makapiling ka namin at maranasan ka namin, Lord. Hinahangad namin ang iyong presensya. Hinahangad namin ang iyong kaluwalhatian. Ninanais namin ang iyong kalooban, O Lord. We invite you once again, Holy Spirit, in this place. Let us raise our hands, people of the Lord. Hindi namin ipagkakait ang aming mga kamay na maitaas sa inyo pong harapan. Ang aming
aming mga puso, Lord God, na magpupuri sa'yo, Panginoon, at sasamba sa'yo, Lord. Whatever the situation of your people, we command ourselves to worship you alone, O Lord. Thank you, Lord. O Diyos, Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ginawa mong lahat, pag-ibig mo ay tapat at wakas. O Diyos, wala nang papantay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa lahat ng oras, nariyan para sa amin, Panginoong Yesus. Purihin ka, dakilain ka sa buhay ko, aming Ama. O Diyos, Ikaw. O Diyos, Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ginawa mong lahat, pag-ibig mo ay tapat at wakas. O Diyos, wala nang papantay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo,
sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Lift your voice. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan ang iyong kawalhatian, kadakilan mo'y di mapapagpupurihin. Pinupurihin ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapagpupurihin. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig. Yes, Lord! Yes, Lord! Ikaw, O Diyos, higit pa sa kalangitan ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Jesus, pinupuri ka namin. We worship you, Lord. Worship you, Lord. Praise your name. Di na kaya, Lord. Kayang mabuhay kung wala ka. Oh Diyos, di na kaya. Di na kayang mawalay sa piling mo, oh Jesus. Di na kaya, di na kayang mabuhay kung wala ka, oh Diyos. Di na kayang mawalay sa piling mo, oh Jesus. Kaya nga hanap-hanap ka at sa'yo ay sasamba. Kaya nga ang nais ko ay makapiling ka upang muli mayakap ka, upang muli mayakap ka. Di na kaya, kayang mabuhay kung wala ka, oh Diyos. Di na kayang mawalay sa piling mo,
nga hanap ka at sa'yo ay sasamba. Kaya nga Ang nais ko ay makapiling ka. Kaya nga yakapin mo kami, O Diyos, ng iyong presensya. sa'yo ay sasamba. Puspusin mo kami, Panginoon, ng iyong yakap. Comfort your people. Comfort your people. Kaya nga hanap-hanap. Comfort your people with your heart, O Jesus. Embrace us with your presence. Embrace us, O God. Embrace us. Kaya nga sapat ang iyong yakap, O Diyos, upang kami ay magkaroon ng panibagong lakas. Sapat ang iyong yakap upang kami mapuspos ng iyong Espiritu Santo. Upang muli mayakap ka. upang muli once again, O God, we want to embrace you. Upang muli kaya nga hanap-hanap, kaya nga hanap-hanap ka at sa'yo ay sasamba. Kaya nga sapat ang yakap ng Panginoon upang tayong lahat ay makahugot ng lakas, upang tayo'y pumayapa. Sapat ang yakap ng Panginoon upang ikaw ay ma-comfort. Sapat ang yakap ng Panginoon. Isang iyak sa Panginoon, isang yakap. Lord, salamat po, Panginoon, ngayong pong oras na ito. Hayaan mo, O Diyos, na maranasan ng iyong mga anak muli ang iyong yakap. Yakapin mo kami sa pagtatapos ng gawain ito. Embrace us, Lord. Kaya nga hanap-hanap po namin kayo. Hindi na po namin kayang mabuhay kung wala ka. Hindi po namin kayang harapin ang lahat ng hamon sa buhay kung wala ka. Hindi namin kayang solusyonan ang mga problema sa buhay kung wala ka. Hindi po namin kaya, Panginoon, mapagtagumpayan ang anumang salita na aming naririnig kung wala ka. Hindi namin kayang bayaran ng mga bayarin sa buhay kung wala ka. Ang tulong mo'y sapat. At sa oras na ito, Lord, pupunuin mo kami ng iyong habag at awa. Tutulungan mo ang iyong mga anak sa mga suliranin at problemang kinakaharap sa mga oras na ito. Sa tulong mo, at Diyos na papaggawa ng himala. Purihin ka sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. Praise God, praise God.
Glory to Jesus. Give the Lord God a big hands of praise. Amen. Ang topic po natin sa oras na ito, ready na po ba kayo? Sagad ka na ba? Pakisabi sa iyong katabi, sagad ka na ba? Minsan ka na bang naging sagad sa buhay mo? O minsan ka na bang naging sagad? Ibig sabihin ng sagad, hanggang doon na lamang. Na kahit anong pilit mo, sagad na talaga. Yung volume, nandoon na talaga. Hindi na kaya. Amen? Kaya sagad na. Ibig sabihin, tinodo mo na, hanggang doon na lang, kaya pumapasok yung sagad na. Ready na po ba kayo sa message? Dito po sa John chapter 2 verse 1. The next day, John chapter 2 verse 1, NLT version, New Living Translation. The next day, there was a wedding celebration in the village of Cana in Galilee. John chapter 2 verse 1. Yan. Jesus' mother, was there, and Jesus and his disciples were also invited to the celebration. Nagkaroon po ng isang kasal yung sa village of Cana. Mayroon pong kinasal po doon na couple. Sila po ay naghanda, nagprepare ng alak, which is yung alak po na hindi po kontaminadong alak. Ano po? Yung holy na wine, na banal na alak. Nagprepare po sila, alam nyo po sa Israel, nung kanilang kapanahunan, nung mga panahon pong iyan, kapag kinakasal po ang isang couple, sila po ay may celebration na tinatawag na 7 days celebration. Dito po sa Pilipinas, 1 day lang, oras nga lang po, magsimula ng alas 4 ng hapon, madalas, at nagtatapos ng alas 9 ng gabi. Amen? Or minsan naman alas 8 ng hapon yung tapos. Depende po sa kasal, kung ito po ay civil wedding, o ito man po ay o bonggang wedding, or dyan lang po kay mayor, o dyan po kay father, o dyan po sa mga pastor. Ano po? Depende sa ilang oras na kasal na gusto. Pero sa Israel, 7 araw sineselebrate. Nakarinig na po ba kayo ng testimony, for example, sa Batangas o sa iba't ibang probinsya na ine-extend po yung mga kasal? Amen? Isang araw, 2, 3 araw. Minsan nga po, yung kakakasal mo lang, dahil hindi mo na-invite yung mga kamag-anak, pupunta ka pa doon sa probinsya ng kamag-anak mo kasi magtatampo sila, kinakailangang i-celebrate na naman yung kasal mo. Amen? Na-experience nyo na po ba yung mga ganon? Yung may mga desisyon na kinasal dito sa Maynila, pagkatapos, nagtampo yung mga kamag-anak, kinakailangan daw, may celebration pa doon sa probinsya, kaya isineselebrate. Nangyayari po yan. Ano po? May mga kilala po tayong ganyan. Ngayon po, ito pong mag-couple po na ito, 7 days. So, kinakailangan nilang ma-supply yung mga gastusin, yung provision na kinakailangan po nilang mai-provide sa mga bisita, katulad ng pagkain at alak. Kinakailangan nilang maibigay yun sa loob ng 7 araw. But the problem is, 3 araw pa lamang ubos na ang handa na alak. So, kahit anong pilit na kinakailangan may lumabas na wine o na alak, doon sa mga lalagyan nito, wala na. Amen? Pakisabi sa iyong katabi, ubos na. Dumating na ba sa buhay mo yung sagad ka na? Hindi pa natatapos yung 1 buwan na budget mo, nakabudget na yung 1 buwan mo. 2 weeks pa lang, ubos ka na. Hello? Lalo pa, kilang naman siguro natin yung kinakatakutan ng marami na pangalan. Ang pangalan ay si Judith. Amen? Kilala niyo si Judith? Kinakatakutang pangalan yan. Amen? Si Judith, which is si Judith. Amen? Si Judith, ang ibig sabihin ay due date. Paparating na yung due date ng mga babayarin sa bahay, ano pa mang bayarin sa eskwelahan, ano pa man, utang, naka-due date yan. Amen? May mga nakatakdang araw, panahon na kinakailangan bayaran mo na. Ang problema, hindi ka pa sumasahod, matagal pa ang sahod, dumarating na si Judith. Amen? Hindi lang minsan si Judith, patungkol sa maging man sa ating mga talento.
o kakayahan na nasa atin, na ginawa mo ng best mo sa kumpanya, ginawa mo ng best mo sa relationship, ginawa mo ng best mo sa pamilya mo, pero parang kulang pa rin para sa kanila. Hello? At pumapasok yung sagad na, sumasagad ka na, sagad ka na. Halos wala ka nang mailabas, halos wala na, kasi nga sagad na. Amen? Maging man yung talento mo, binigay mo na lahat. Pero, minsan kulang pa rin. Kulang pa rin. Dumating ang panahon na nakulangan ang mag-couple na ito. Pero hindi nila alam. Ang nakakaalam, yung mga servant at si Mary. Hello? Hindi natin minsan nakikita yung mga nakakatanggap ng pressure. Ang nakikita lang natin, yung tagumpay ng ikinasal o tagumpay ng mga anak na nakapagtapos ng pag-aaral, tagumpay ng isang anak na nakapagtrabaho at maganda na yung kinikita. Hindi natin nakikita yung behind. Kasi, nagsasaya lang yung ikinakasal eh. Nagsasaya lang po sila. Wala silang idea na halos yung kanilang alak ubos na, ang nakakaalam yung mga nasa kusina. Ang tawag doon yung mga servant. Pakisabi sa yung katabi, servant ka ni Lord. Yung parang yung mga bata, pasok lang ng pasok sa school, aral lang ng aral. Hingi lang ng baon. Amen? Pero hindi nila alam kung ano yung sakripisyo ng magulang para lang ang batang ito'y makapagtapos ng pag-aaral. Hello? Amen? Yung mga servant, nagpapaka-servant ito, nangangatulong sa ibang bansa, nagpapaka-servant sa ibang bagay. Hello? Iba-iba yung kanilang mga ginagawang sakripisyo, pagkakarpintero, pagbabad sa init ng araw, pagsasaka, yung mabibigat na trabaho, at makikita nating servant sila. Amen? Sa mundong ito, yung parabang servant sila, nandun lang sila sa kusina, pero yun pala ang sila pala yung naging solusyon upang maging matagumpay ang isang event. Isang event, for example, graduation. Event yan. Hello, ng isang estudyante. Pero bago makita yung tagumpay ng kasal o tagumpay ng isang estudyante, ay may mga magulang nagsakripisyo na sumunod sa tinig ng Panginoon upang masuplayan ang pangangailangan ng anak or ng mga mahal natin sa buhay. Amen? Palakpakan po natin ang Diyos na buhay. Kinakailangan nating ma-appreciate ang mga servant. Ang nakikita lang natin, nagtagumpay yung mga kinasal. Amen? O congratulations pala sa mga kinasal kay Kay and Justin. Palakpakan po natin sila. Amen? Kakasal lang po nila at biglang may humabol at hindi pwedeng magpahuli. Nag-propose na po si Prof. Kay Aya. Nakaraan. Amen? Nawala na po yung pressure, nawala na yung kakulitan patungkol sa ganung bagay na kailan. Amen? Pero dumating na nga yung kailan na yon. Napakabonggang proposal na heart to heart, a grabing presence ni Lord. But behind that, may mga servant, may mga nagsakripisyo para mangyari yung proposal na yan. Amen? May mga tao na nakinig sa tinig ni Lord kung anong instruction, ano yung proseso, ano yung dapat gawin. Hello? Then, nag-provide si Lord. Prof, congrats ha? Hallelujah, palakpakan natin ang Diyos na buhay. Kaya ang mga single dito na hindi pa nagpo-propose pagdating ng panahon, tularan ninyo ang mga nagpo-propose. Sasabihin ng iba ako eh. Hello, hindi. Dapat kinakailangan nating tumulad sa mga taong ito na ehemplo, halimbawa na dapat tularang nire-respeto ang mga dapat respetuhin. Katulad ng isang babaeng na nangangailangan at kailangan niya yun para maramdaman niya siya talaga ay minamahal ang kanyang lalaking iniibig. Amen?
O ngayon, and Jesus and His disciples too were also invited to the celebration. Kapag in-invite mo si Lord sa mga event ng buhay mo, parang kasal po ang dami-daming ini-invite, or halimbawa may mga event, halimbawa na mga child dedication, or may mga dedication tayo sa bahay, or may mga ini-invite tayo sa buhay. Ang daming ini-invite, nakalimutang i-invite si Jesus Christ sa buhay nila. Hello? Alam niyo po ba nung hindi nagkamali yung couple na in-invite nila si Jesus at si Mary? Dahil yung in-invite nilang si Mary at si Jesus, yung palang magiging solusyon sa problemang kinakaharap nila. Amen? Na nakita at saksi ang mga servant sa problemang iyon, sagad na, ubos ng wine. Alam niyo po ba, pag ubos ng wine sa panahon na may ikinakasal at naubusan ka ng pagkain o naubusan ka ng wine, yun ay isang kahihiyan sa isang kasalan. Hello? Nakasabi sa iyong katabi, kahihiyan yun. Pero dahil in-invite nila si Jesus, sino ba si Jesus? Pumapawi ng kahihiyan. At ayaw niyang mapahiya ang mga sumasampalataya at nag-acknowledge at nag-acknowledge sa Kanya. Pagkasabi sa iyong katabi, ayaw Kanyang ipahiya. Kaya siya ay kikilos gagawa ng himala, huwag ka lang mapahiya. Palakpakan natin ang Diyos na buhay. The wine supply ran out during the festivities. Amen. Grabe English nito. Festivities. Ayun, thank you for sa correction. So Jesus' mother told him they have no more wine. They have no more wine. Pakisabi sa katabi, sagad na. Kamusta po tayo ngayon? Dumating na po ba yung panahon na sagad ka na? Maging man sa yung partner mo, sagad ka na eh. Hello? Yung ubos ng pasensya mo, sagad na. Binuhos mo ng lahat ng pasensya mo. Halos wala nang natitira, konti na lang sasabog ka na katulad ng isang bulkan. Hello? O meron pang natitira? Nakaraan po, halos umiiyak po ako dahil ngayong araw pong ito ay kino-close ko na po yung fasting ko ng almost 50 days plus fasting. Amen? Mula noong January 25. Mula noong January 1 to January 25, fasting po tayo niyan. Then in-extend ko po yung fasting po natin na hanggang sa oras na ito, ngayon lang po tayo nag-close. Amen? Na almost 50 plus days fasting po yan. So dumating yung panahon sa buhay ko po, na kasi ako po ay mahilig mag-fasting, pastor fasting po yung aking pangalan sa Bicol ng mga bata. Nag-fasting po tayo ng 40 days, 40 days, 40 days. Ilang beses po tayo nag-40 days fasting. Ng mga panahon pong iyon, bata pa po ako, 19, 20, 21, 22, kayang-kaya pa, lakas pa. Amen? Then, tinry kong i-boost yung aking fasting. Tinry ko po na huwag kumain ng 3 days, plano ko po. Kasama po dun sa halos 50 days fasting. Kasi everyday po nagko-close po ako. Fasting po ngayong araw, for example, magsimula tayo ng alas 11 ng gabi, alas 12, kinabukasan na po ng hapon po yung aking kain. So, may close po. Pero dati, nakakaya po natin kahit 1 week, 2 weeks, na fasting na walang kain. Then tinry ko, sinagad ko yung fasting ko. Dahil naghahanda nga po tayo, dahil may revival na paparating, dyan po sa Negros. Which is tatayo po tayo, isa po ako sa speaker na tatayo, mga ngaral ng salita ng Panginoon sa harapan ng mga tao sa Negros. At naghahanda po ako, maging man sa evangelism na paparating namin this coming March, paghahanda para po sa pagliligtas ng maraming kaluluwa. Kailangan mag-ayuno at para na rin sa church at para na rin po sa inyo, para sa lahat, sa ministry. Then tinry ko po na mag 3 days na walang tubig, walang kain. Then halimbawa po, nasa 40 days na ako, itatry mo na sa 41, 42, 43 days mo, yung wala ng break. Amen? Then isang araw, yes, nagawa po natin.
Natuyo na po yung aking labi dahil walang tubig. Second day, natuyo na rin. Pero hindi na natin kaya yung pangatlong araw. Then umiyak po ako dahil sabi ko, Lord, sagad na. Tinry ko na lahat. I gave my best sa preparation kong ito. Pero yung katawan ko bumibigay na. Sabi ko, ganito pala ang buhay talaga. Panahong malakas ka nung kabataan ka, pero sumasagad na rin yung katawan mo at hindi na rin kaya ng katawan. Ibig sabihin, kaya man ng isip mo, gusto man ng isip mo, pero yung katawan mo bumibigay na dahil tumatanda ka na. Maaari ang ilan sa atin dito ay meron ng ganon. Nasa isip mo, gusto mong pumunta ng probinsya, gusto mong umakyat sa mga taas na mga hagdan dahil sa mga building na ito. Pero gusto ng isip mo pero hindi na kaya ng katawan. Sino po nakaranas ng ganon? Yung gusto ng isip mo, gusto mo magtrabaho bilang isang nanay, bilang isang tatay. Pero lumipas na yung panahon na halos hindi mo na siya magawa. Dahil nagkaedad na, nagretiro na, o hindi na kayang tanggapin pa ng kumpanya dahil sa edad. Yun po yung mga masakit na katotohanan na gustuhin man ng isip mo na tumulong sa pamilya mo. Tulungan ang mga dapat tulungan. Yung katawan mo limitado na hindi na kaya. Naniniwala ako may mga kapatiran tayo nandito, gustong mag-ibang bansa, kahit nanay na, tatay may edad na, gustong tumulong, gustong magnegosyo, pero wala nang magawa. Ang katawan ay mahina na. Amen? Parang yung example na sa part ko, gustuin ko mang mag-boost ng fasting. Dahil buhay ko naman po talaga't kayang-kaya ko mag-ayuno ng 40 days na walang kain, 2 weeks na walang kain. Pero kahit 3 days lang, hindi ko na kaya. Kaya ako po yung nagmamotor, umiyak ko. Sabi ko, Lord, dati kaya ko to eh. Ngayon, hindi na. Dati kaya ko, ngayon hindi na. Dati sisiw yung mga ganong pag-aayuno. Amen? Kayang-kaya. Ngayon, 37, ganun pa lang po yung edad ko, bumibigay na hindi na kinakaya yung mga ganong pag-aayuno. Pero God knows naman ang ating puso na kahit walang ganung mga pagpapasting na matitinding pag-aayuno, puso naman ang tinitignan ni Lord sa atin. Amen? God knows, alam niya na handa tayo magsakripisyo, handa nating patayin ang ating sarili, yung tinatawag na kamatayan sarili for the sake of the gospel, alang-alang sa pagsunod kay Kristo. Pero ang katawan ay bumibigay. Kaya pag dumating yung panahon, tumatanda na po yung ating mga magulang, huwag po natin silang pagwiwikaan ng mga masakit na pananalita. Dahil tayong mga kabataan, malalakas pa. Kung alam nyo lang, gusto nilang tulungan ka o tayo maahon yung pamilya, pero hindi na rin kaya ng katawan nila eh. Amen? Hindi na kaya ng katawan. May tatanggap pa ba? Papasalamat sila pag may tumanggap sa kanila. Kaya kahit anong trabaho, sinusuong nila. Pero hindi nga lang katulad ng pagkatrabaho nung panahon na sila'y kabataan na kayang kumita ng malalaking halaga. Na kaya magpadala sa pamilya, kaya magpadala sa kapatid, kaya magpadala, kayang tumulong sa ibang pamilya. Pero dumarating ang panahon na tanda, nagkakaroon ng limitasyon. Gustuhin man ng isip tumulong, hindi na kaya ng katawan. Hello? Amen? Totoong sinasabi ng kawikaan, totoong sinasabi ng Biblia, darating ang panahon, Pedro, na iba na ang magbibihis sa iyo. Hello? Ito yung katotohanan na hindi natin pwedeng tanggihan. Hindi habang panahon malakas ka. Hindi habang panahon kaya mo. May panahon na masasagad ang lakas mo. At magkakaroon ito ng parang tinatawag na limitation na ang tanging pag-asa mo na lamang ay ang tulong ng Diyos para matulungan ka sa limitasyon ng ating katawan. Amen? Sa limitasyon, for example, sagad na, ginawa mo ng lahat pero ang sahod mo hanggang dyan pa rin.
Pero tinatry mo ang lahat, tinatry natin ang lahat. Para ma-extend o magkaroon pa ng another na business pa. Ilang oras ka nagtatrabaho bilang isang profesional, pero gusto mong mag-business kasi parang kulang at kulang ang naitutulong mo sa pamilya mo. Pero minsan, sumasagad ka na. Amen? Yung naipantutulong mo sa pamilya mo, inuutang mo na. Hindi na sapat sa sahod mo, kundi galing na sa hiram upang tulungan ang mga mahal mo sa buhay. At ang iilan, nagpapasalamat sa iyo, nag-i-enjoy sila sa blessing na natatanggap nila galing sa iyo, pero hindi nila alam na inutang mo pala yun. Hindi nila alam galing sa pawis, galing sa pag-overtime, galing sa OT mo. Amen? Galing sa oras na inilalaan mo para lang magawa yung trabaho. Wala pa doon yung sermon ng boss. Wala pa doon yung init ng ulo ng mga tao sa paligid mo. Wala pa yung matitigas na mga tao sa paligid mo. Pero hinaharap lahat ng yon para lang meron tayong magawa. Dahil tayo ay minsan inaasahan. Amen? Kaya the wine supply ran out during the festivities. So Jesus' mother, bahala na kayo sa word na yan. So Jesus' mother told him they have no more wine. Dear woman, that's not our problem. Hindi natin problema yan. Sinabi ni Jesus kay Mary. Pansinin niyo po. Nung si Jesus Christ ay in-invite, wala siyang planong gumawa ng himala sa kasalan sa Kana. Bagamat alam niya na may problema, pero alam niya sa kanyang sarili, hindi niya pa time para gumawa ng himala. Dahil sinabi niya, hindi pa ito ang panahon ko. Dahil may panahon si Jesus Christ na gumawa ng himala. Meron lang kasing isang babae, isang nanay, na si Mary ang pangalan, na nag-insist na masolusyonan ang isang problema. Minsan nagiging Mary tayo. Kahit hindi pa panahon, wala pa sa panahon, pero gumagawa ka ng paraan sapagkat may kahihiyang lang mangyayari at magaganap kung hindi ka gagawa ng solusyon. Kaya kinakatok mo ang langit, umiiyak ka at nagpe-pray na nanalangin, tinatawag ang pangalan ng Panginoong Jesucristo para lamang masolusyonan yung problemang nakikita mo sa pamilya mo o sa paligid mo. Kahit sa paningin ng Panginoon, hindi pa time para bigyan ka ng negosyo. Hindi pa time para i-promote ka sa trabaho. Hindi pa time para ikaw ay ikasal. Hindi pa time para kay Jesus. Hindi pa time. Pero may nag-i-intercede sapagkat may nakikitang problema. Ang mga taong ito nag-i-intercede na kinakailangan masolusyonan yung problema. Amen? Ibig sabihin, kahit sa tingin mo, para hindi pa siya kikilos si Jesus Christ sa buhay mo, dahil hindi mo pa time at hindi mo pa panahon. Through prayer, sa pamagitan ni Mary, na humingi siya ng saklolo kay Jesus, sinabi ni Jesus Christ, hindi natin problema yan. My time has not yet come. Pero bakit pa rin siya gumawa ng himala kahit hindi niya pa panahon para gumawa ng himala sa kasalan sa Kana? Dahil may nag-i-insist. Pakisabi sa iyong katabi, maaring ikaw na yan. Meron po ba ang kausap? Maaring ikaw na yan. Dahil nakikita mo yung problema, walang-wala na yung magulang mo. Nakikita mo yung problema, walang-wala yung kapatid mo. Sagad sila. Yung para bang hindi mo pa panahon para magnegosyo, mapapapray ka para magkaroon ng negosyo. Hello? Kasi hindi mo na kaya hindi mo nakikita, walang-wala na sila Sagad na sila Yung bang kahit, di ba may mga ganung kabataan? Na nakafocus lang sa pag-aaral. Pero nakikita nila, hindi na kaya ng magulang, anong ginagawa ng kabataan? Humahanap ng trabaho, nagiging working student. Why? Dahil nakikita na yung problema, sagad na yung magulang, halos wala ng pambayad, wala ng pamamasahe, wala ng pambaon.
Kaya ayaw man ng isang bata na magtrabaho kahit hindi pa panahon para magtrabaho siya. Ang ginagawa niya ay maghahanap ng trabaho para lamang masolusyonan yung problema. Kahit hindi pa panahon para magtrabaho siya. Amen? Dahil ang tamang panahon ng pagtatrabaho ay pagtatapos ng pag-aaral. Pagkatapos magtapos ng pag-aaral, magtrabaho ka. Pero bakit marami tayong mga estudyante na kahit hindi pa panahon ng pagtatrabaho, nagtatrabaho? Bakit? Dahil sagad na rin ang kanilang pamilya at sagad na rin ang kanilang bulsa. Hello? Ibig sabihin, kahit hindi pala minsan pa na panahon para ikaw, parang Pastor Sara, hindi pa panahon para ikasal sa batang edad na ikinasal ka, Harty, ilang taon? 24, yung mga ganong edad. Pero because of needs, dahil sa pangangailangan ng kanyang kingdom, kahit hindi pa panahon, may Mary'ng nagpe-pray. Ako yun. Nakitang-kita yung need, wala akong kasama. Sagad na ako, yung lakas ko, ginawa ko ng lahat. Para sa church, kailangan ko. Oh God, kahit hindi pa panahon. Sabi, hindi pa panahon, bata pa si Sarah. Halimbawa lang, bata pa siya, bobot pa yan. Oh God, alam mong pangangailangan ng iyong iglesia. Hello? Kaya, because of that, kahit hindi pa panahon, sige, dahil ayaw ko mapahiya ang aking kaharian. Hello? Amen? 24, kinasal kami hanggang ngayon. Purihin ang Panginoon. Ganyang sumagot si Lord. Parang ganito, hindi mo pa panahon para mag-ibang bansa. Sabi ni Lord, di pa panahon para mag-ibang bansa ito. Marami pa itong gagawin sa Pilipinas. Pero dahil may mga Mary'ng nagpe-pray, may mga Mary'ng nakikita ang kawalan. Sino ba nakakita ng kawalan? Sino nakakita? Si Mary. Hello? Wala sa heart ni Jesus Christ tumulong that time. Meron lang Mary'ng nag-i-insist na masolusyonan yung problema. At pagkasabi sa iyong katabi, ikaw yun. Ikaw yung Mary sa iyong pamilya. Ikaw yung Mary sa iyong mga kaibigan. Alam niyo po ba, mga magulang, masakit sa aming mga anak. Humihiwa sa aming puso kapag naririnig namin, maging mas sa aking mga biyanan o mga magulang, wala na nga kaming pera eh. Nangutang na nga lang kami. Buti nga may nag-provide. Ang sakit nun sa mga anak. Alam niyo po ba yun? Akala ninyo yung kaming mga anak ganun-ganun na lamang, nakikinig lamang sa mga testimony o iyak ng nanay, iyak ng tatay, hinaing ng nanay, hinaing ng tatay. But deep inside sa aming puso, pag kami nasa kwarto, umiiyak ang aming puso dahil gustuhin man namin tumulong, hindi magawa. Dahil limitado ang kakayahan. Kaya lumalabas yung panalangin, Lord, pagpalain mo ako. Lord, kabagan mo ako. Pagkalooban mo ako ng negosyo. Increase my salary, etc., etc. Lord! Amen? Hindi yun nakikita minsan ng mga magulang sa kanilang mga anak. Siyempre, masaya yung magulang nagkukwento. Oo nga, alam niyo ba, wala na kaming makain nakaraan eh. Pero praise God, may nagpadala. May mga kapitbahay kami nagbigay ng pagkain. Alam niyo ba yung grabe ito? Thank you, Lord. Yes, nakangiting nagsasalita kasi tuwa eh. Kasi may nagpadalang pagkain galing sa kapitbahay eh. Pero yung anak, humihiwa yun. Tama po ba mga dito? Nahiwa yun. Humihiwa sa puso yun. Humihiwa yun. Yung gusto mong kalkalin ng lahat ng ng laman ng ATM mo, ng bank account mo, kasi minsan wala na rin eh.
Kung may matira man, kaunti lang. Para bang hindi makapagbibigay ng kasiyahan sa magulang. Amen? Para ba nakakaya ibigay kasi konti na lang. Kaya kahit hindi pa panahon, Lord, payamanin ka na ng Lord. Pagpalain ka na ng Panginoon. Hindi lang ikaw, kasama ko. Tayo. Amen? Anong purpose? Anong purpose? Alam niyo po, dumating yung panahon. Pumanaw yung lolo ko, namatay yung lolo ko. Nakahiga sa... Pero hindi pa po siya pumapanaw ng mga oras na yon na hindi ko yun makakalimutan. Paypay ng paypay yung lolo ko sa sala po namin. Ay, minsan barkunahe nga po yun eh. Ako po yung nasa kwarto, paypay siya ng paypay kasi walang kuryente. Ako malakas pa nung panahon na yun. Bata, kaya pa yung init. Amen? Tayo mga bata, kaya pa yan. Mainit, kaya pa. Pero yung mga edad na 70, yung mga ganong edad, kita mo nagpapaypay. Kita mo nagaganon. Pagkili ba? Pagkain. Sila akong pagkain. Bagamat panahong may kaya sa buhay ang lolo ko nung panahon na siya po ay sikat na yung gumagawa ng comics. Isa po siyang, tutusin lang, legend po siya. Tutusin lang, kinikilala siya. Ano po, dapat kilalanin sa bansang Pilipinas. Pero dumating nga po yung panahon, artist po kasi siya, artist, na hindi siya naniniwala sa SSS. Hindi siya nakapaghulog ng SSS. Kaya wala siya natanggap monthly, wala siya natanggap. Kaya naghirap yung aking lolo. At dahil ako po ay nandun sa poder niya, naranasan ko po yun. Tapos nagpapaypay po siya, halos wala rin makain. Doon po ako sa kwarto. Humihiwa puso. Wala ka pagawa eh. Amen? Mga anak na nandito. Naranasan niyo ba yun? Yung sumasabog yung puso nyo sa pagtulong pero wala kayong magawa. Kasi naghihintay pa kayo ng tamang panahon. Kasi sinasabi nyo isang araw, Lord, isang araw. Kasi dumating yung panahon, wala nang araw kasi namatay na yung lolo ko. At nung namatay, ay halos dying na po siya. Nung dying na po siya, saka lang nagkaroon ng aircon. Ayun. Binigyan siya ng aircon ng kanyang mga anak. Nagkaroon ng kuryente. Binigyan ng mga damhigaan. Pero huli na. Hello. Sabi ko, Lord, huwag mong hayaang maranasan ito ng mga susunod kong mga magulang o susunod kong mga pamilya. Huwag niyo pong hayaang maranasan nila. Kaya kahabagan mo kami, kahawaan mo kami, tulungan mo kami. Mas lalo mo pa kaming i-bless para hindi na nila maranasan yun. Meron ka bang ganong puso sa iyong magulang? Mga kabataan nandito. Meron ka bang puso sa iyong mga mahal sa buhay? Na meron sumisigaw yung puso mo sa ganun? Kasi nakita mo na eh. May nakita ka na ayaw mo nang maranasan pa nila sa mga susunod na henerasyon sa iyong pamilya. May mga blessing po kasi mga kapatid. May mga blessing na sinasabi ng Lord, sapat ang tulong ko sa iyo. Sa lahat ng inyong pangangailangan sapat. Talagang sapat. Pero pag ginastos mo na at ibinigay na sa iba, hindi na siya magiging sapat. Kasi may blessing na para sa iyo lang at may blessing para lang sa mag-asawa. Na sapat ang tulong niya. Pero may mga blessing na kahit galawin yung pera ninyong mag-asawa o pera ninyong magkasintan o pera mo, hindi maapektuhan ang way of living mo sa loob ng mga ilang buwan o linggo. Amen? Ibig sabihin, nag-overflow na yung blessing mo. Kumbaga sa puno, marami ng may mga prutas na nalalaglag, pinamimigay na lang yung mga manggang nalalaglag. Pero iba pa rin yung hinaharvest para ibenta. Amen? Iba pa rin po yun.
Kaya minsan, at alam ko, at alam nyo din, gustuhin nyo man i-extend ang inyong mga kamay para tulungan ang mga dapat tulungan sa inyong pamilya. Hindi nyo magawa. Amen? Why? Maapektuhan ang budget mo, budget ng anak mo, budget ng pamilya mo, budget ninyong mag-asawa. Kaya minsan, nag-aaway na yung mag-asawa. Hello? Nag-aaway na. Bakit nag-aaway na? Kasi nga, yung perang sapat para sa kanila ay naibibigay sa mga mahal sa buhay. Ano ipagtuturo ng Panginoon sa atin? Ipag-pray mo, ipanalangin mo, i-bless ka pa ni Lord, i-bless pa tayo ni Lord. Para hindi maapektuhan yung budget mo, kundi may mga extra ka na blessing para sa mga taong nangangailangan. Tulad ng iyong pamilya. Amen po ba? Tinuro ni Lord sa akin yun. Tinuro talaga ni Lord. Sabi ko, yes Lord, kaya pala kaya ang tawag doon, sacrificial giving. Kapag nagbigay ka na sa pamilya mo o sino mang taong nangangailangan, ibinigay mo. Naka-budget na yon at may humingi ng tulong sa'yo, ibinigay mo, sacrificial na yun, nag-sacrifice ka na. Kasi naka-budget na yun sa pamilya mo Amen? Naka-budget na yung pambayad ng ganito, pambayad ng ganito. Kaya pag nagbigay ka, sacrificial na. Pero mas magandang blessing na gusto ni Lord at hangarin natin ay hindi yung lagi kang nagsasacrifice. Hello? Amen? Dahil talagang nakalaan at may nakalaan para sa kanila. Hello? May negosyo kang nakalaan at itong negosyo na ito, yung portion doon, yung may porsyento doon, yung family mo, yung mga taong nangangailangan. Bukod doon sa personal ninyong income bilang nagtatrabaho. Hello? Amen? Pagpalain kayo ng Panginoon. Pag-sabi sa iyo, pagpalain ka ni Lord. But his mother told the servants, do whatever he tells you. Do whatever he tells you. Standing nearby were 6 stone water jars used for Jewish ceremonial washing, each could hold 22 to 30 gallons. Sinabi ni Mary, pakinggan ninyo si Jesus, mga servant. Alam ni Mary ang solusyon sa problema ay ang pakikinig ng salita ng Diyos. Hello? May kakayahan po ba si Mary para tulungan yung couple o yung inakasal sa oras na yon? Wala siyang kakayahan. Alam niya, wala siyang kakayahan, pero alam niyang ang meron siya, close niya si Jesus. Amen? Humingi siya ng tulong kay Jesus. At sinabi niya sa mga servant, dahil kilala niya ang kanyang anak na si Jesus sa laman, sundin niyo kung ano ang sinasabi niya. Andun ang solusyon. Ay ang salita ng Diyos. At sa mga oras na ito, we pray, we will declare, may the Lord God give you yung audible voice ni Jesus. Instruction. Amen? Kung saan kang bansang pupunta, anong trabaho mo, ano ang magiging trabaho mo, anong gusto ng Lord trabaho mo, anong negosyong ininegosyo mo, sinong para sa'yo. Hello? Etc., etc., etc. Dahil nandoon ang solusyon sa tinig ng Panginoon. Ngayon, kung hindi sumunod yung mga servant, walang provision. Ang ginawa ng mga servant, sumunod sila sa tinig ng Panginoong Jesucristo. Dahil sinabi ng Panginoong Jesus, yung mga jar na yon, lagyan ng tubig. Jesus told the servants, fill the jars with water. At sumunod ang mga servant, pinuno nila. Pakisabi sa iyong katabi, masunurin ka naman, di ba? Pag sumunod ka sa instruction ni Lord, sa mga itinuturo niya sa iyo kung anong dapat mong gawin, sa tingin mo parang wala, kasi nga tubig. Amen? Pero kaya niyang gawing wine yan para lang masolusyonan yung mga problema sa ating sa pamilya at problema sa mga nakikita nating taong nangangailangan ng tulong. Instruction ay napakahalaga.
fill the jars with water. When the jars had been filled, he said, now dip some out and take it to the master of ceremonies. So, the servants followed his instructions, sinunod nga nila, at nung sinunod po nila, naging wine. At nung naging wine, pinatikim po sa mga tao. At nung tinikman ng mga tao, nagulat sila, napakasarap na wine. Why? May quality si Lord pag nag-bless. Hello! Hindi putyo-putyo ang mga blessing ni Lord. Nagtaka yung mga tao, bakit grabing sarap nung wine? May quality. Kaya pag nagbe-bless si Lord sa'yo at gusto kanyang i-bless, may quality. Tanggapin natin ang mga blessing ni Lord na galing sa kanya na may kalidad na mga pagpapala. Amen? Yung mapapawaw ka sa sarap. Amen? Mapapahaleluya ka sa mahal. Amen? Praise the Lord ka. Dahil nga pinagkalooban ka ng ganito na para bang imposible pero naging posible. Amen? Na dating second hand, nagiging brand new na. Hello? Na dating ukay-ukay, nagiging brand new na. Amen? Nakapag-shopping ka na dati hindi. At darating yon. At kung sa ngayon para bang nandun pa lang tayo sa mga hindi quality, we will declare in your life, darating ang panahon, quality. Ang inenegosyo mo na, quality yan. Hello! Amen? May quality. Imposible yan. Walang imposible sa Diyos pag ang Diyos ang nagbigay, sapagkat yung nakahandang wine nila, hindi yun sa quality, wala yung quality sa wine na inihanda ng mag-couple. Hello? Amen? Pero dahil si Lord ang nagbigay, hallelujah, may quality. Purihin ang Panginoon. A host always serves the best wine first, he said. Then when everyone has had a lot to drink, he brings out the less expensive wine. But you have kept the best until now. Pakisabi sa iyo katabi, the best magbigay si Lord. Parang late na, parang huli na. Kasi, bakit gano'n si Lord? Kinakailangan maubusan ka muna bago niya ibigay ang pinaka-the best sa'yo. Hello? Experience nyo na ba yun? Yung kinakailangan mo munang maubusan bago niya ibigay ang perfect will niya para sa'yo. Kinakailangan mo munang mawalan bago niya ipagkaloob ang dapat niya ipagkaloob sa'yo. At kung na-experience mo na para bang sagad ka na ngayon at walang-wala ka na ngayon, paparating ang best para sa'yo. Hello? Amen? Paparating siya. Yung quality ng aming relationship ni Mrs. Tumataas po ng tumataas yung quality. Hindi lang yung putyo-putyo na relationship na laging nagtatalo, away dito, tapos layas dito. Yung may quality ba? Amen? Pag sinabing may quality, matatag, matibay, hindi basta-basta sira. Yan ang may quality na relationship. Hindi basta-basta inaamag, hindi basta-basta kinakalawang, matibay, tumatagal. Yan ang may kalidad na relationship. At paano ito nagkakaroon ng quality? Sabi ng isang lingkod ng Panginoon na sekreto nila upang mas lalo pong tumatag ang kanilang relationship. Bagamat po, physically, yung isa po ay may kapansanan, yung isa naman ay napakagandang babae, yung lalaki may kapansanan. Pero napakatibay ng kanilang relationship. Napakaganda ng relationship nila. Bilang mag-partner, sino dito yung magpa-partner? Yung may mga partner sa buhay. Every month, meron po lagi silang tinatanong tatlong tanong. Every month. Gusto nyo malaman yung every month na tanong nung lalaki sa partner niyang babae at tanong ng babae sa partner niyang lalaki? Number 1 na tanong ito po. What am I doing that you want me to stop doing? Number 1. Sa Tagalog, anong ginagawa ko na gusto mong itigil ko na? Pakisabi nga sa iyong katabi, anong ginagawa ko
na gusto mong itigil ko na sa partner mo? Ulitin ko po. Anong ginagawa ko na gusto mong itigil ko na? Romema po ba? Ilagay niyo po yan in notes niyo. Ulitin ko po. Sekreto ng isang makalidad na relationship. Anong ginagawa ko na gusto mong itigil ko na? Kapag lagi mong tinatanong yan, sigurado, lagi mong ititigil yung mga ayaw ng partner mo. Kasi lagi mong itinatanong yan. Amen? Kaya nagkaroon kami ng katanungan ni Mrs. Anong ginagawa ko na gusto mong itigil ko na? Yan, yung ganyan ba? Sa amin na lang po yun. Ano po? Secret. Itanong mo yan sa partner mo. Pag uwi mo sa bahay, alam mo, magkahiga kayo or magka-text kayo, may karelasyon pa sa iba, nasa ibang lugar, i-chat mo. Para magkaroon ng quality yung relationship. Amen? Pangalawang tanong, what am I not doing that you want me to start doing? Sa Tagalog, ano ang hindi ko ginagawa na gusto mong simulan ko? Ano ang hindi ko ginagawa na gusto mong simulan ko? Sabi ng mga babae, mag-gym ka. Sabi ng mga babae, mag-jogging-jogging ka. Mag-exercise ka naman. Siyempre, minsan yung mga babae, di ba, yung inaano na lang nila, tinitiis na lang nila yung partner nila eh. Ilang taon nang tinitiis. Hindi nag-exercise, hindi nag-gym, puro kain lang ng kain. Eh syempre, may ano din yung babae, tumitingin din sa looks yan eh. Amen? Hello, heart to heart yan. Nag-anuhan kami ni Pastora Sara, nagkaroon ng tanungan, what I am not doing that you want me to start doing. Anong hindi ko ginagawa na gusto mong simulan ko? Ayan. Pangatlong tanong, what am I doing that you want me to keep doing? Anong ginagawa ko na gusto mong ipagpatuloy ko? Alam niyo po, share ko lang hearty Etong tanong na ito, tinanong niya ito sa akin. At tinanong ko ito sa kanya, anong ginagawa ko na gusto mong ipagpatuloy ko? Tinanong niya sa akin, sabi ko sa kanya, yakap mo. Tapos parang mangiyak-ngiyak siya. Alam niyo kung bakit? Nung araw na yon, o actually yung oras na yon, nung gabi na yon, ititigil niya na ang pagyakap niya sa akin. Nagdesisyon na siya na hindi niya na ako yayakapin pa. Kasi hindi ko naman daw na-appreciate yung yakap niya. Eh dahil ako'y nasa pag-aayuno ng ilang araw, ilang buwan, na halos 50 plus days, pag niyayakap niya ako, yakap. Gutom ako. Okay, sige. Kakain pa ako, marami pa ako magabi. Laging ganun, everyday, lagi ako may gagawin. Hawak sa cellphone, yakap siya, seryoso may yakap. Love you. Okay ka na? Okay, sige. Okay, God bless. Dumating yung panahon ng pagdidesisyon sa buhay niya, hindi ko na yata nabibigay yung kasiyahan ni Hearty ko, sabi niya sa akin. Hindi na yata niya ako napapasaya. Kasi ginagawa niya ang lahat, kasi love language niya yun yung yakap. Amen? May mga iba't ibang klaseng yakap. Pero alam naman po natin, kahit nga kayo, kahit pag lover kayo ng dog ninyo, pag uwi nyo sa bahay, anong ginagawa nyo sa dog nyo? Niyayakap ninyo, di ba? Because, mahal mo yung dog mo o mahal mo yung cat mo. Aso lang po yun, niyayakap mo. Di ba pag anak, anong pag ginagawa ng magulang pag uwi? Hinahag yun. Hug. Expression ng pag-ibig yun. Ayun yung expression ng pag-ibig niya sa akin, yakap. Ate, yakap. Pag gising ng umaga, yakap.
Okay, yun na yun. Yakap. Kasi pagtulog, yakap. Ako. Siya nakayakap. Nagrepent ako. Nagsisi ako. At sinabi ko sa kanya, lahat ng ginagawa mo na-appreciate ko. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako, nasa preparation lang ako. Patawarin mo ako. Ganyan. Huwag kang magbabago. Sabi ko sa kanya, yan ang gusto ko na ipagpatuloy mo na huwag mong babaguhin. Ang pagyakap mo. Amen? Then, nagtanong naman din siya sa akin, ano ang kinakailangan kong ipagpatuloy? Sabi niya, yung pagtuturo mo sa akin. Wow, na-appreciate mo yung pagtuturo ko sa iyo. Oh. At ano pa? Bukod sa pagtuturo. Ha? Paghatid sundo ko sa kanya, sabi niya sa akin, huwag magbabago yung paghatid sundo mo sa akin, ha? Sabi ko, tungkulin ko yung asawa mo ko. Understood yun. Kaya katakutan niya pala yun. Yung hindi ko na siya sunduin. Amen? At iba nang magsundo sa kanya. Service! Kayo talaga po, isip agad iba eh. Salamat Maya. Ganon, sinalo ako. Service ang susunto. Kaya, at dahil doon sa mga katanungan na yon, umiyak siya kanina, umiyak po siya. Kasi, naisalba yung desisyon niya na hindi niya na ako yayakapin pa. Pero nag-decision siya muling hindi siya magbabago kasi na-appreciate ko pala siya. Yung i-give up niya, ina-appreciate ko pala. Sa tingin niya lang, hindi ko na-appreciate, pero appreciate ko, Arte. Amen. Minsan na mga lalaki o mga magulang o may mga tumatanda na. Amen. Minsan hindi lang sila showy sa kanilang pag-ibig, pero na-appreciate nila. Or na-appreciate namin ang inyong mga ginagawa para sa amin. Piling-piling matanda, no? Nagpipilingero na matanda. Pero totoo po, di ba? Na para bang hindi ma-appreciate, pero totoo silang appreciate po namin. Ngayon, dito na po tayo magtatapos. Ayaw ng Panginoon na mapahiya yung couple dahil na rin po sa request ng kanyang nanay na si Mary. Taas ang kamay ng mga magulang. Nandito. Ang tanging magagawa ninyo, mga nanay, ulitin ko tong word na ito, walang magawa si Mary para masolusyonan ang problema ng mag-couple. Pero meron siyang Jesus Christ na malalapitan para humingi ng tulong. Para sa inyong mga anak. Meron kayong bibig mga nanay na katulad ni Mary para lumapit kay Jesus at itulog ang inyong mga anak sa problema ang kinakaharap nila. Merong mga nanay na nandito na para bang kahit ayaw pa ni Jesus, pero dahil sa malasakit mo, dahil sagad na yung mga anak mo, nakikita mong sagad na rin sila. Mga Mary na nandito, let's pray. Call upon the name of Jesus Christ. Jesus, have mercy. Anak ko, Lord, may sakit. Anak ko, Lord, walang-wala. Anak ko, Lord, nalulolo sa bisyo. Anak ko, Lord, ganto. Lord, anak ko may ganto. Lord, anak ko may ganto. Anak ko may ganto. Amen? At bukod sa mga Mary, mga servant, taas ang kamay ng mga servant na handang sumunod kung anuman ang tinig ng Panginoong Jesucristo na maririnig nating mga servant para masolusyonan ang problema ng mga tao sa paligid natin. Amen? Na handang sumunod, na kahit mahirap, susunod, kahit wala pa nakikitang wine, tubig pa lang, sige, go. Sapagkat gagawin ni Lord yan na wine. Amen?
Parang wala ka pang nakikita, pangarap pa lang, vision pa lang, pinapangarap mo pa lang, ibinigay ni Lord na vision pa lang, ipinapangarap ni Lord sa'yo. Vision pa lang, tubig pa lang yan. Pag sinabing vision, nakikita mo pa lang. Literally, wala pa. Physically, wala pa. Amen? Nakikita mo pa lang yung bansa, wala ka pa doon, hindi ka pa nakatungtong. O yung vision na nakikita mo sa karir mo, nakikita mo pa lang pero wala ka pa doon. Parang tubig pa lang. Pero kayang gawin ni Lord na wine. Kaya kang dalhin doon. Tayo po'y manalangin sa oras na ito. Mayakap ka. Di ko kayang mabuhay kung wala ka. Tayo po'y umawit sa Diyos. Express mo kay Lord. Sagad ka na ba, kapatid? Saang part kang nasasagad? Umiiyak na rin ba ang puso mo? Hinihiwa na rin ba ang puso mo? Dahil nakikita mo naghihirap ang magulang mo. Hinihiwa na rin ba ang puso mo? Dahil nakikita mong walang-wala ang mga kapatid mo. Hinihiwa na rin ba ang puso mo? Dahil naririnig mo'y puro kawalan. Gusto mong tumulong pero hindi mo magawa. Gusto mo mag-extend ng tulong pero hindi mo magawa. Dahil alam mo rin sa iyong sarili na pag ginawa mo yun, ikaw naman ang maapektuhan. Naiiyak mo na ba yan sa Diyos ang kalagayan ng iyong pamilya? Naiiyak mo na ba sa Diyos ang kalagayan ng iyong mahal sa buhay? Nag-i-struggle na rin ba ang partner mo sa iyo? Katulad ng experience ko, nawawala na ba yung sweetness natin? Hindi na ba tayo nagiging sweet sa partner natin? At maaaring nasasagad ka na sa partner mo. Nawawalan ka na ng nawawalan ka na ng para bang ginagawa mo na ang lahat. Parang gusto mo nang bumitaw, kaya sagad ka na eh. Sagad na yung pag-intindi mo. Sagad na yung pag-intindi mo sa asawa mo. Sagad na yung pag-intindi mo sa nanay mo, sa anak mo, sa mga kapatid o sa mga ka-workmate mo, ka-churchmate mo, o sino pa man tao. Sagad ka na ba? Empty. Bata ka pa lang, yung revelation patungkol sa 7 araw na celebration. Ilang days, ilang weeks pa lang, ubos na lagi ang budget mo. Halos hindi mo mabili ang mga gusto mong bilihin para sa sarili mo. Ito'y laging nauubos. Hindi mo ma-enjoy ang blessing sa iyo. Days pa lang, ubos na. Kaya sa mga oras na ito, sa piling ng Panginoon, may the Lord comfort you. Sa oras na ito. Sa oras na ito na ikaw ay sagad na, may God comfort you. May God bless you. May God strengthen you with His hug, with His presence, with His presence. Kaya nga, hanap ka, spring, atmospheric anointing of the heavenly worship. Ikaw ang solusyon, Panginoon. Hinahanap ka namin. Ini-invite ka namin sa aming puso. Ini-invite ka namin sa aming pamilya. Kaya nga hanap ka. Hinahanap ka namin. Alam namin ikaw ang solusyon. Ikaw ang makakagawa ng himala sa aming buhay. Bigyan mo ang mga magulang na rin ito, Panginoon, sa kanilang mga anak.
namin ikaw lamang ang tanging makatutulong. Limitado na ang aming kakayahan para tumulong. Lalo pa, Panginoon, ang aming mga may edad ng mga mahal sa buhay na narito. Humihina na ang kanilang katawan. Hindi na nila kayang tumulong, pero pinipilit pa rin upang makatulong. Nakabagan mo sila, palakasin ang kanilang mga katawan. Ikaw ang kanilang pag-asa. Ang kanilang panalangin, Panginoon, ay yung sagutin para sa kanilang mga anak. At ang kanilang mga anak na malalakas pa ay mga ranas, Panginoon, ng breakthrough. I-bless mo ang mga anak ng mga magulang na narito, Diyos. Payamanin mo ang kanilang mga anak. Maging lingkod ang kanilang mga anak. Tulungan mo ang kanilang mga anak sa depression, sa anxiety, sa pangihina, sa panlulupaybay. Mga Mary, sa mga oras na ito, pray. Panalangin ninyo ang inyong mga anak at mga mahal sa buhay. Naririnig ni Lord ang inyong mga panalangin para sa inyong pamilya. Kaya nga, sa'yo. At kami na ng mga servant mo, Lord. Give us more instruction. Handa kaming sumunod sa iyong tinig. Anong inenegosyo ng iyong mga anak para sa kanilang pamilya? Saang location? Saang lugar? Saan kukuha? Sinong koneksyon? Sinong mga tamang tao? Anong trabaho? Anong bansang pupuntahan? Anong bansang lalabas? Panginoon, tinirhan. Lord, ibigay mo sa amin mga anak, ang instruction. Ang may mga lakas pa, ang may mga kakayahan pa upang magtrabaho, ang may mga lakas pa upang magnegosyo. Ihahabol mo sa hirap ang kanilang mga magpamilya at maranasan nila maginhawan bago dumating ang panahon ng kanilang pagmanaw. Malasak nila ang ginhawa dito sa mundo sa tulong ng mga anak nila na pagpapalagin mo, na i-bless mo, Panginoon. Bunga ng iyong instruction, bunga ng iyong tulong. Sa'yo'y walang imposible, Panginoon. Oh Diyos, sa piling mo. Oh, ikaw ang solusyon. Oh God. Oh God. Maaaring hindi pa panahon para sa iyong mga servants, pero dahil sa iyong awa, dahil sa iyong awa, pabulusin mo ang proseso. Baguhin mo ang panahon. Pabilisin mo ang panahon. Pabilisin mo ang panahon sa iyong mga anak. Acceleration. Pabilisin mo ang panahon. Kahit hindi ba panahon, pero gagawin mo. Ito'y maging panahon upang masolusyonan na ang problema.
Salamat, dakilang Diyos. Hallelujah. Bless your name. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Aminin mo, kapatid, na ikaw ay sagad na, nasasagad na. Empty na. Nauubusan na, nawawalan na. Pero sa tulong ng Panginoon, siya ang gagawa ng himala sa iyo. Siya ang tutulong sa iyo. Para bang hindi pa panahon, pero dahil may mga taong nagpipray para sa iyo. May nananalangin para sa iyo. May mga taong sumusunod sa tinig ng Panginoon. Kahit ayaw niya pa, mamadaliin niya na. Dahil may umiiyak, may nananalangin. Yan ang nagagawa ng panalangin, kapatid. Huwag kang susuko. Huwag kang bibitaw sa pananalangin. Hanggang sa makita mong resulta ng iyong panalangin. Alang-alang sa pamilya natin. Ang pagpapalang nasa atin na hindi lang atin. I-bless pa tayo ni Lord. Tumatanda ang ating mga mahal sa buhay. Darating ang panahon, hindi na kaya magtrabaho. Darating ang panahon, hindi na nila kaya kahit nasa isip nila na tumulong pa rin at tumulong para sa kanilang mga apo at mga anak. Tumatanda na sila. Hindi na nila kaya. At tayo may mga lakas pa, mga kabataang nandito. Mga young professionals nandito may lakas pa. O mga nanay na batang nanay o tatay na may lakas pa. Sige lang. Paggamit natin kay Lord yung lakas natin ito. Hindi pa huli ang lahat. Hanggat ikaw ay buhay, patuloy na mangyayari ang mga pangarap mo para sa pamilya mo. Hanggat ang tao'y buhay, katulad mong may buhay pa. Mga nanay na tumanda na at mga tatay na tumatanda na, salamat sa buhay ninyo. Salamat sa inyong mga sakripisyo para sa inyong mga anak. Salamat sa inyong mga pananalangin na ibinibigay sa inyong mga anak, mga apo, mga mahal sa buhay. Salamat mga nanay at mga tatay na nandito. Salamat sa buhay ninyo. Pagpalain kayo ng Panginoon. At ang maging reward ninyo at maging kasiyahan ay tagumpay ng inyong mga anak at mahal sa buhay. Kayo ang nananalangin, kayo ang kumikirot ang puso kapag nakikita ninyong anak ninyo parang nalulungkot, nabibigo, nababahala, nawawala ng pag-asa. Kita ng Panginoon yan. Kita ni Lord ang lahat ng inyong mga sakripisyo. Tayo mga anak, sumusugat din sa puso ninyo at alam ko ito. Alam ng Holy Spirit. Nakangiti kayo sa harapan ng inyong magulang, sa inyong pamilya, at naririnig ang kanilang mga hinaing, naririnig ang kanilang mga daing. Nababasa ang mga chat nila sa inyo na paghingi ng tulong, text nila na paghingi ng tulong. Pero minsan wala kang magawa bilang isang kabataan. Pero sumusugat ito sa puso mo. Kaya nga ginagawa mo ang lahat na makaahon lamang sa kahirapan. Ginagawa mo ang lahat. Inaharap mo ang lahat. Inaharap natin ang lahat. Dahil one day, sa tulong ng Panginoon, sa tulong ng Diyos, oh Jesus, mahal namin ang pamilya namin. Gaano mo kamahal ang pamilya mo? Gaano mo kamahal ang mahal mo sa buhay? Gaano mo kamahal ang partner mo? Bago man magtapos ang buwang ito ng Pebrero, ang pag-ibig mo ay mas lalo pang mag-umapaw. Sa iyong pamilya,
bago man magtapos ang buong ito ng Pebrero, ang pag-ibig mo ay mas lalo pang mag-umapaw sa nanay mo. Pag-ibig mo sa papa mo, nanay mo, kapatid mo. Sa ngayon, ang ilan sa atin dito, wala pang maitulong sa kanilang pamilya. Pero hindi ng issue. Ang issue rito, naglalagablaba sa puso mo na sa pamagitan ng buhay mo na pagpalain ka ni Lord para makaabot ng tulong sa kanila. Oh God. Oh God. Oh God. Huwag nang maulit pa. May karanasan ka na ba sa iyong pamilya na ayaw mo nang maulit ang nakaraan? Dahil matinding lesson ng yun sa buhay mo. Matinding dakot na yun sa buhay mo at ayaw mo nang maranasan pa yun sa iba pa. At kung gano'n, hallelujah. Praise your name. Bless your name. Glorify your name. Love you, Lord. I love you, Lord. I love them. We love our families. We love our loved ones. Hear the cries of your people here. Lord. Oh God. Itaas ninyo ang inyong mga pamilya. Ang inyong mga mahal sa buhay sa oras na ito. Oh God, we pray for them. We pray for them. Nasa ang malayong lugar man sila, maaaring sila'y nanganganib na rin. At tayo nakakita ng problema. Oh, save them. Provide, oh God. Bless them, Lord. Bless our families, our loved ones. Strengthen them, oh God, with your favor. Oh God, pray for your family. Pray for them. Oh God. Sa mga kapatid natin, mahal natin sa buhay. Oh God. Sa pamagitan ng iyong panalangin, hindi alam ng iyong pamilya na dahil sa prayer mo, tinutulungan na sila ni Lord ngayon. Hallelujah! Dahil sa panalangin mo sa oras na ito, paparating na ang tulong ng Panginoon sa kanila on the way na ito in Jesus' name! On the way na! In Jesus' name! Thank you, Jesus! Come on, pray, pray, pray! Oh, oh, oh. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Sa iyo kapurihan at pagsamba at pagdakila, noon ngayon at magpakailan pa man. Salamat dakilang Diyos na mapaggawa ng himala. Salamat o Diyos, ikaw ay nahahabag at naaawa sa ibig mong kaawaan at kahabagan. Purihin ka at sambahin, dakilain noon ngayon at magpakailaman. Tayong lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Tawagin po natin ang ating MC para po sa ating giving and closing prayer. Praise God po at isang pinagpalang gabi po sa buhay ng bawat isa. At grabe po yung word ng Lord. Talagang ano po siya, in time po talaga. Napapanahon po yung word ng Lord. Dahil grabe din po talaga experience ko nung itong nakaraan po dahil sabi ko, sagad na ako Lord.
Amen. Nung 21 ng gabi na nag-pray ako, Lord, hanggang dito na lang. Hanggang dito na lang, Lord. Pagod na emotionally, physically, mentally. Tapos sabi ko sa Lord, I surrender everything. Then, nung kinabukasan, Lord, ito na At nagsimula ulit ang panibagong gawa ng Panginoon. Kaya, yun po, sobrang yun po, pag dumating na po tayo sa time na inamin, di ba po nung last week last week po yung word ng Lord na aminin lang po natin sa Lord kung ano po yung kalagayan natin. Amen. At sa time na aminin po natin yung kalagayan natin, dun po gagawa ang Panginoon. Kaya, yun po, surrender po talaga lahat sa Lord. Sa Kanya po talaga, pinagkatiwala na po natin sa Kanya, sa kamay ng Lord yung plano niya. Amen? Yun po. At konting announcement lang po for this week po. Ayan po, unang-una, dahil lalo na po dito sa harapan, napakalamig po ng panahon, napakalamig po ng hangin, ang lakas po ng aircon. Malakas. Kaya, yan po, para maging comfortable din po tayo sa pakikinig ng salita po ng Lord at hindi po tayo ma-distract na baka lamigin po tayo, we advise you po na magdala po tayo ng mga jacket po natin para habang nakikinig po tayo ng salita ng Lord, nag-worship po tayo sa Lord, na-enjoy po natin yung blessing po ng Lord na lamig na nararamdaman natin sa Lord. Amen? Dito sa church. Sunod po ay every Wednesday po ay meron po tayong prayer meeting dito po sa church. For youth po ay 6:30 p.m. po at 7:30 p.m. po sa adult. Pero this week po ay wala po muna tayong prayer meeting since meron po tayong gawain. Next po ay ayun po, patuloy po tayong mag-invite po ng ating mga kapatid, ng ating pamilya po dito sa lugar po ng Summer Point dahil akala po natin yung mga tao na kapitbahay natin dito bali wala lang po sila pero kaluluwa po sila. Amen? Papayag po ba tayo na tayo lang po yung tayo lang po yung nakaka-enjoy ng presence po ng Lord. Tayo lang po nakaka-enjoy ng kaligtasan po na binigay ng Lord. Siyempre hindi po tayo papayag. Amen? Kung maaari po na kunin po talaga natin sila sa sitwasyon po nila sa mundo, ay gagawin po natin. Amen? Lastly po ay ngayon po ay ito na po yung pinaka-last day po ng seed po natin for revival of worship po. Since nagkaroon po tayo ng announcement last week po na meron po tayong magaganap po na revival of worship po sa Mindoro. Yung revival of worship po, ayun po yung gawa po ng Lord at pinagkatiwala po siya sa buong JFC po. At yun po yung pupunta po tayo sa iba't ibang lugar po dahil alam po natin na kung tayo nga po minsan dito po sa church, nagkakaroon po tayo ng panghihina, napapagod po tayo, how much pa po yung ibang mga churches po ay nakakaranas din po sila katulad po natin. Kaya yun po yung mission po ng church, yung revival of worship na umiikot po sa buong Pilipinas at sa buong mundo po. At hayaan po natin na maging kabahagi po tayo sa maliit po na amount. Kasi yung small amount po nun, madaming kaluluwa po yung naaabot, maraming kaluluwa po yung naaabot na natatanggal po yung pagal po nila, yung pagod po nila. Amen? At yun lang po, yung mga announcement po natin. At sa araw po na ito, grabe yung binigay ng Lord na word. Amen? At yan, never na tayong masasagad. Hindi lamang financially, kundi emotionally, mentally, hindi na tayo masasagad. Amen? Amen. At sa araw na ito, tayo pong lahat ay umuko at pumikit at tayo pong lahat ay manalangin kasama po ang ating closing prayer. We glorify your name, Lord God. We glorify your name, Jesus. Thank you, Lord God.
sa binigay mong salita, Lord God, sa araw na to, Lord. We appreciate your word, Panginoon. Hayaan mo, Panginoon, sa araw na ito, Lord God, mula sa araw na ito, Lord God, walang kahit anumang bulsa, Panginoon, ang masasagad, Lord God. Kung hindi, Panginoon, masasagad, Lord God, dahil sa kalagalakan ng presensya, Lord God, sa presensya mo, Lord God, kagalakan, Panginoon, masasagad, Lord God, sa kagalakan na binigay mo, Lord God, na pagpapala, Panginoon. Hayaan mo, Lord God, sa araw na ito, Lord God, maging patotoo, Panginoon, ang buhay ng bawat isa, Lord God. Hindi lamang, Lord God, sa iyong katapatan, Panginoon, kundi, Lord God, financially, Lord God, we will speak blessing, Lord God. We will speak, Lord God, abundantly, Panginoon, Lord God. Hayaan mo, Lord, ang mga buhay na ito, Lord. Ang buhay namin, Lord God, ay maging patotoo, Panginoon, sa aming mga kapatid, Lord God, sa pamilya namin, Lord God, na madala namin sila, Lord God, dito, Lord God, sa iyong lugar at makalanas, Lord God, ng iyong pong presensya, Panginoon. Salamat, Lord God, sa araw na ito, Lord. Salamat, Lord God, dahil pinagaan mo, Lord God, ang pakiramdam, Lord God, ang mga puso, Lord God, ang mga buhay na napapagal, Lord, napapagod, Lord. Salamat, Lord God, sa kapahingahan, Lord God, na binigay mo. Salamat sa salita, Lord God. Dahil, Lord God, hindi ka nagkulang, Lord God, ay ikaw, Lord God, ay perfecto, Lord God. Ang iyong salita, Panginoon, ay perfecto, Panginoon. Salamat, Lord God, for this privilege, Lord God. And we pray, Lord God, for this week, Lord. Cover us with your precious blood, Lord God. Hayaan mo, Panginoon, na madala namin, Lord God, ang iyong salita, Panginoon, sa labas, Lord God, ng church na ito, Lord God. Maging patotoo kami, Panginoon, ng aming mga buhay, Panginoon. And Lord, babalik kami, Lord God, sa Sunday, Lord God, na punong-puno, Lord God, ng pasasalamat, Lord. Punong-puno, Lord God, ng kalakasan, Lord God. Punong-puno, Panginoon, ng pagpapalang umaapaw, Panginoon. Salamat, Lord God. We declare your victory, Lord God, after victory, Lord God. We declare your glory after glory, Panginoon. Salamat, Lord God, sa araw na ito, Lord God. We give you all the glory, all the praises, and the honor, Father God. Ito po aming dalangin sa pangalan na Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen, Amen. Amen. Sige po, maaari po ba nating batiin po yung katabi natin?